Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-25 araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes, ang severe tropical storm o bagyong si Christine, napanatili ang lakas nito habang ito ay nasa ibabaw na ng Northern Luzon kahapon pa lamang at patungo na ito sa West Philippine Sea. Pero sabi ng Pag-asa, batay sa kanilang monitoring sa bagyong si Christine, sa development sa tracking ng typhoon na kanilang nakikita, may malaking tsansa na ang bagyong si Christine ay magre-reloop o iikot ng West Philippine Sea at muling babalik ng Philippine Area of Responsibility sa darating na araw ng Linggo o sa Lunes. Inaasahan na makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Christine mamayang hapon, pero ito'y muling magre-reloop o babalik. Depende na lang daw sa behavior kung ito ay maitutulak ng isa pang sama ng panahon na nakita sa silangan sa Philippine Area of Responsibility na inaasahan na yung magde-develop din at magiging isang ganap na bagyo. Inaasang lalakas pa ang bagyong si Christine, darami ang ulan na ipapatak habang ito ay nasa ibabaw ng West Philippine Sea at muling mabalik sa itinuturing na typhoon category. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, nakita ang cyclone na si Christine na nasa ibabaw ng karagatan sa bayan ng Santa Lucia, Ilocos Sur kahapon ng alas 5 ng hapon habang ito'y mabagal ng gagalaw sa direksyong Pakanluran o patungo na ng West Philippine Sea. 95 km per hour ang sustained winds ng bagyong si Christine malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 115 km per hour. Paalala ng Pag-asa, may minimal to moderate risk ng storm surge na ang peak heights o laki ng along madadala nito ay 1 hanggang 2 metro na mas mataas sa normal tide levels. Ito raw ay pwedeng maranasan sa susunod na 48 oras, lalo na sa mga low-lying o mga exposed coastal localities ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Aurora at maging Zambales. Samantala, sa kaugnay pa rin pong balita, simula pa kagabi ang Metro Manila at bahagi ng Cavite, Rizal at mainland ng Quezon ay ibinalik sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dahil naman sa tinatawag nilang short-term wobbling o tila pagbabago ng direksyong tinatahak ng bagyong si Christine. Ayon sa Pag-asa o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, kagabi, kakaiba ang weather bulletin na inilabas ng Pag-asa alas 8. Nakita raw nila ang pagbabago sa galaw ng bagyong si Christine. Mabagal itong nilalandas ang Lingayen Gulf. Pero sa kanilang ginawang extended outlook sa monitoring, nagkaroon daw ng developing forecast situation kung saan ang bagyong si Christine ay nakita nilang gustong umikot pabalik ng West Philippine Sea sa darating na araw ng Linggo at Lunes. At saka pa raw ito gagalaw ng pasilangan o east-northwestward. Kaya maaring makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Pero pagdating ng Linggo, maaari daw magbalik sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Christine.
Dahil sa pangyayaring ito, ibinalik sa listahan ng Signal Number 2 ang mga sumusunod na lugar. Lalawigan ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands, mga lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Metro Manila. Ganon din ang northern portion sa lalawigan ng Cavite at northern portion ng lalawigan ng Rizal. Samantala, Signal Number 1 naman sa mga lugar ng Batanes, ang natitirang bahagi ng Rizal, southern part ng Cavite, mga lalawigan ng Batangas at Laguna at ang southern part ng Quezon. Ganon din ang Signal Number 1 nakataas sa dalawang Mindoro, sa Marinduque, Romblon at northern portion ng Palawan. Lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Bantayan Islands. Ganon din ang western portion ng Northern Samar at ang northern portion sa lalawigan ng Samar. Samantala, sabi rin ng Pag-asa, kung nagkaroon ng pagbabago sa paggalaw ng bagyong si Christine at maaaring umikot pabalik ng Philippine Area of Responsibility sa darating na araw ng Linggo o Lunes, ito raw ay nakasalalay sa panibagong nakitang sama ng panahon o low pressure area. Nakita ng Pag-asa ang namuong sama ng panahon sa silangan ng Mindanao. May 2,400 kilometro ang layo mula naman sa kalupaan ng Pilipinas. Sa statement ay nilabas kahapon ng Pag-asa, sinabi nito ng low pressure area ay magiging isang ganap na tropical depression sa susunod na 24 oras. Mataas ang tsansa nito ay maging isang tropical depression o mahinang bagyo. Pero sa loob ng 3 araw, dahil malayo pa ito sa ating kalupaan, wala pa namang inasang diretsang epekto sa ating bansa. Sinabi ng Pag-asa na patuloy ang kanilang monitoring sa panibagong sama ng panahon na maaaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga unang araw ng susunod na linggo. Minomonitor daw nilang low pressure area na ito. Dahil kung ito ay agad na mapasok sa Philippine Area of Responsibility, maaapektuhan ito ang nagre-reloop o iikot na bagyong si Christine. Paalala ng Pag-asa, palaging magbantay ng ilan pang mga panibagong weather advisories. Samantala, sa kaugnay pa rin pong balita, hindi naman bibiglain o dadahan-dahanin